Happy Monday. Ayan, gagabi na siya, mag alas 7 na. Magsusundo ako guys ng alaga ko dyan lang sa Moco. Yan, kumakain ako ng chocolate dahil ako ay gutom na. Actually, kakain na sana ako, tapos nagsabi yung amo ko na sunduin ko yung kambal. So ayan, napakain ako ng chocolate habang ako ay naglalakad. Ayan. Pero usap tayo guys habang ako naglalakad. Alam nyo guys, kagabi nung pauwi na ako ng bahay ni amo, ano na yun, 7:35 na yata yun. And may nakasalubong ako dun malapit sa laundry area dito sa amin. Na ano, baguhan pa lang siya dito, pero syempre nahuhumsik. Ano pa lang siya, magti 3 months pa lang siya sa amo niya. Tapos sabi ko, bakit siya umiiyak? Bakit ka umiiyak? Sabi ko. Tapos sabi niya, ate, alam mo ba ang bigat ng pakiramdam ko na uuwi ako sa bahay ni amo ngayong gabi? Sabi ko, bakit? Kasi lagi daw yung galit yung amo niya. Ang gusto ng amo niya, alas 5 pa lang, nasa bahay na siya. Hindi naman pwede yun kasi ang labas niya is 10:30 na ng umaga. So, very late na. Tapos, ang gusto ng amo ay alas 5 na sa bahay na rin. So, sabi ko, hindi naman pwede yung ganun. Hindi pwedeng ganun na late ka na ngang uuwi tapos ano, maaga ka pang late ka nang lalabas tapos maaga kang uuwi. Hindi pwede. So yun na nga, tuloy natin guys. So yun, sabi ko sa kanya, ano, kausapin niya yung amo niya, sabihin niya na yung batas dito ay may oras ang day off ang katulong, diba? 12 hours ang oras ng day off ng katulong. 24 hours na dapat eh. Pero guys, nakain ako, gutom ako eh. So yun, sabi ko sa kanya, kausapin niya yung amo niya, tapos ipaliwanag niya yung side niya. Tapos yun, dapat hindi niya sanayin yung amo niya na ganun ang ano, schedule niya. Kasi masasana itong mga amo na to. Ikaw pa ang masama sa kanila. Ayan. Kaya, ayun, nag-usap kami tapos pinagsabihan ko siya, binigyan ko naman siya ng advice. Sabihin niya na ang kontrata niya ay dapat 24 hours ang day off ng katulong. So yun, tapos sabi daw ng amo niya, ano, hindi siya babayaran nung Chinese New Year. Kasi ang Chinese New Year ay may 3 day off kami dito. Bali, 4 pati yung linggo. So, wala pa siyang 3 buwan. Kaya nagtrabaho siya ng Chinese New Year. Ang sabi daw ng amo niya ay wala siyang bayad doon. Hindi naman siya lumabas. Kasi hindi pa po siya entitled ng statutory kasi wala pa pong 3 months. So, nag-work siya. Wala po siyang bayad noong February na Chinese New Year. Kaya sabi ko, yun, kausapin na naman yung amo niya at kung talagang ayaw bayaran, magreklamo na lang siya sa labor, diba? Magreklamo na lang siya sa labor kasi karapatan ng katulong yun, nakunin yung 4 na holiday na yun tapos hindi ka babayaran na nagtrabaho ka. Parang wala naman yata sa batas na yung ginagawa ng amo niya. Diba?
bukod sa madamot na ngayong amo sa pagkain, tapos hindi ka pa babayaran sa mga pinagtrabahuan mo. Mali naman po yun. Ayan. So yun, umiyak na siya dahil gusto niya daw na umuwi na. Kaya sabi ko, huwag mo na siyang uuwi. Pagbigyan niya muna yung amo niya, kausapin niya. Para kung na siya, 3 months, pwede na siyang maghanap ng amo na iba. Para makahanap naman siya ng mas magandang amo. So yun, naman na, kumalma na siya dahil gusto daw niya mag-break contract. Sabi ko, wala ka pang 3 months. Baka pagbayarin ka dyan, sabi ko. Antayin mo na lang na mag 3 months ka, tapos mag 1 month notice ka. Para, kung sakaling sabihin na bayaran mo yung 1 month, kung pababain ka agad. Kung pababain siya agad, yung among magbabayad po. Pero pag, siya ang aalis, siya ang magbabayad sa amo ng 1 buwan. Kaya sabi ko, tiis-tiis muna, baka siya, yung, bang tawag dun? Sinusubukan lang siya kung hanggang saan ang kanyang pasensya. Kasi yung mga ibang amo ganun po dito. Sinusubukan yung mga katulong kung hanggang saan ang pasensya nila. So yun, na siya. Naghiwalay na kami, umalis na siya. Umuwi na siya dun sa bahay niya, amo niya. Titingnan ko sa Sunday kung ang result ng pag-uusap nila ni amo niya. Kasi sabi ko sa kanya, kausapin niya yung amo niya. Iyon. Kaya sa mga baguhan dito guys, tiis-tiis lang tayo. Tapos wag nating ipakita na tayo ay natatakot sa kanila. Kasi pag tayo ipapakita natin takot tayo, lalo tayong didiinan, lalo tayong tatakutin ng mga amo. Pakita din natin na terror tayo, di ba? Kung i-terminate tayo, makakahanap pa rin tayo ng mga ibang amo dyan. Maraming amo dyan, guys. Pero huwag nating ipakita na tayo ay inaapi. Kasi lalo tayong aapihin ng mga insik na to. So, ayan lang guys, ang ating maiksing vlog na yun. I hope you like it. Please like, share, and comment below guys kung ano pang topic ang gusto nating itakol dito. Lalo na sa mga baguhan guys. So yun lang. Thank you for watching. Have a nice day ahead. Bye-bye. Andyan na yung alaga ko kasi.